The title of our message, What Do You Mean Believe and Be Saved? Yan po ay very familiar din na tanong. At exhortation, believe and be saved. Ano ibig mo sabihin? So sabi ng Romans chapter 10 verse 10, For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. It's a privilege indeed na makarinig at makakita ng nagsasabi na siya ay ligtas na. At dahil siya ay ligtas na, hindi lamang siya tumitigil sa confession, kundi pumupunta siya another step, at yun ay public confession sa buong mundo, sa kanyang kamag-anak na I receive Jesus Christ. I am not like the former self. Nagbabago na ako ng pananampalataya. Hindi na ako naniniwala na kailangan ko pang pagtrabahuhan ang kaligtasan dahil yan ay binigay na ng libre ng Diyos sa akin. Siya ay namatay para sa akin. Yan po yung mga ready na, talagang nalaman na nila na sila iligtas. So, what do you mean believe and be saved? Alam niyo po, sa panahon ngayon, ay maraming nagtatalo. Iba-ibang soul winner, iba-ibang born again, iba-ibang kahit mga pastor, mga Baptist, ay nagkakaroon sila ng different understanding. Sabi ng isa, it is up to you to understand the gospel. Once you understand, you have to make a choice. And your choice will spell the difference between life and death, going to heaven or going to hell. Na yan po ay na-expose tayo, o ako, sa mga ganyan. High pressure evangelism ang tawag dyan. No? Naintindihan nyo ba ang aking mga sinabi? Kung naintindihan ninyo na, taas nyo ang inyong kamay. Lahat ng nagtaas ng kamay, pumunta dito. Lahat ng nagpe-pray, pag-pray nyo yung mga nagtaas ng kamay, lahat ng pumunta dito, mag-pray kayo at maintindihan ninyo at magdesisyon kayo. At kapag ang inyong desisyon ay tama, pag nireject nyo si Kristo, impyerno kayo. Pag hindi nyo, pagka tinanggap nyo si Kristo, langit kayo. That's called high pressure evangelism. And that is happening in many Baptist churches. Ano sinasabi nun? Depende ngayon sa pagkakaintindi mo. So, yan nga ba ang tinuturo? No? Na sumampalataya ka at ikaw ay maliligtas, pero ang pagsampalataya mo ay depende sa galing nung nagsalita at depende sa galing mong umintindi kung ano ba yung sinabi. Another will say, you don't need to understand. Simple lang ang gospel. Just believe. Sabihin mo lang, yes. Save ka na. So, pinasimplify naman. No? Yung isa, complicated. Kailangan mo matuto, kailangan mo maintindihan, kailangan mo makinig. Yung isa naman, simplified. Just say yes. Take my hand. And if you shake my hand, you have everlasting life. Simplified. No? Hindi kailangan ng doktrina. Hindi kailangan na masyadong maraming salita. Just believe and be saved. So that's happening also, and that is just being preached. And another says, no, you don't just believe, but you have to say it in your mouth. So, lahat ng kanilang simula umpisa hanggang sa matapos, ang culmination ng kanilang preaching or ng sharing or soul winning is papeprayin ka. At kapag nag-pray ka, tapos na ang assignment nila sa Diyos. Yun na, nagawa na nila yung trabaho nila. Napag-pray ka na nila eh. So, ano nga ba talaga ang believing? Is it praying? Is it just saying yes?
Or does it take a doctrinal understanding of the gospel? Papaliwanag natin yan sa mga susunod na talata. Pero ito, meron pa isang extreme. Another kind of preaching says, before you even believe, you are already saved. You don't need to believe. Even if you don't know it, you are saved. Meron namang ganun. Yan ay mga extreme at nakakalungkot dahil may mga nagtuturo niyan. Si Billy Graham, bago siya namatay, sabi niya, no? Many Muslims will be in heaven. Buddhists, Hindus will be in heaven because they believe in their own religion. Si Mother Teresa, yan din sinasabi. I don't believe you need to be a Christian, even a Catholic. Just believe in yourself and be faithful in the religion where God put you, you will be taken to heaven. It's Mother Teresa. The living saint. Di ba? So, ganun din yung Pope. Si Pope John Paul, Pope Francis, pareho. Merong mga tao na hindi nila alam, saved na sila. That is ecumenicalism. Embracing everybody. So, do you need to believe to be saved? Do you need doctrines to be saved? Do you need prayers by your own mouth to be saved? What do you mean, believe to be saved? So now you are confused. Okay? So let the Word of God give us clarity. Sabi ng Romans 10:10, with the heart. Now, alam natin, yung heart natin is corrupt. No? Huwag tayong mag-rely sa heart. Sabi ng mga umiibig, just follow your heart. Mahirap yun. Diba? Follow your heart. Dahil sabi ng Bible, the heart is desperately wicked. Diba? The heart is deceitful. Dinadaya ka ng puso mo. Oh. Kaya marami ngayon nagli-live-in kasi follow your heart. Yung iba, may asawa na, yung pang pupuntan, di bali ng kabet, basta well provided ako. I follow my heart. Yan na ngayon ang uso. Kakausapin mo, sino ba yan? Asawa ko. Kailan kayo kinasal? Hindi pa kami kasal. Ba't sa asawa mo? No? So, ganyan na. At punta na tayo sa maraming mga adulteries and fornications like the old times. Dati, mahawakan mo lang yung daliri, dulo ng daliri. Aba, magkakamatayan tayo, pakasalan mo yung anak ko. Diba? Kasal lagi, kasal. Ngayon, hindi na. Sige na, yun na yan. So, with the heart, don't follow your heart. But there is a purified heart because God made it pure. So, yung heart na yon, may kinalaman ng Diyos dyan. Pero yung heart ng tao, by default, it is wicked and it is deceitful. Kaya kailangan ang heart mo ay may ginawa ang Diyos. But if God has already put something in your heart, then you are qualified to believe. Okay? Yang believe na yan, it becomes simple kahit na yan ay dapat ay complicated. Bakit complicated? Una, kailangan maniwala ka na yung namatay sa krus ay Diyos na nagkatawang tao. Kailangan maniwala ka na yung kanyang dugo na nabuhos sa krus ay sufficient para bayaran ang iyong mga kasalanan. At kung yan ay pinaniniwalaan mo, ibig sabihin, kailangan maniwala ka na ang iyong pagkatao ay lubog sa kasalanan.
Otherwise, ba't ka mangangailangan ng Savior? At kailangan maniwala ka na may tunay na Diyos na maglulubog sa iyo sa dagat-dagatang apoy, sa lahat ng mga makasalanan, itatapon sa dagat-dagatang apoy, kaya kailangan mong maligtas. Isipin nyo, gaano kakomplikado yung mga paniniwala na yan. Hindi pwedeng sabihin mo lang na Jesus. Dahil ang daming tumatawag ng Jesus. Ang daming naniniwala, kahit yung Muslim we believe in Jesus. We love Jesus. Kahit di nila kilala kung sino si Jesus na yon. Ang alam lang nila, Jesus, the son of Mary, the prophet, di ba? The prophet who calls on Allah, kahit na walang record na tumawag siya kay Allah. Ang tinawag niya ay Abba, Father. And in his mind, Jehovah, because he is a Jew. So, ang daming tumatawag kay Jesus. Alam niyo ba na may isang libro, Krishna is the father of Jesus. Kilala niyo si Krishna? Di ba? Si Hindu. Di ba? Krishna, may Trinity din yan. Brahmin, Krishna, and Vishnu. So, ano pala ang Panginoon? Hindu. No? But that's not the truth. Ang daing iba-ibang tao. Kaya sabi, there are many that will say, here is Christ. Follow Him. Don't listen to them. Because many will say Christ. Many will come in my name. Don't follow them. Kaya hindi enough, mga kapatid, yung sinasabing, believe. Only believe. Pero sa dami nang nagpipresenta na ito yung katotohanan, ito yung tunay na Jesus. Gaano katagal ang research na kailangan mo para malaman mo yung ino-offer na iba-ibang Jesus, sino dyan ang papasukan mo? Sino dyan ang tatanggapin mo? Paano mo malalaman? Paano mo masosort out? Kaya yung iba isipin nyo I know of a person who supported missions by her money. Really faithful. Since 1980s, tapat siya. Nung nagkaroon ng mission, siya ay isa sa mga pioneers, tapat siya. Nag-support siya, ang daming pera niyang binigay para sa missions, para sa church. Ngayon, Hindu. Paano nangyari yun? No? New Age. See? Pinorsake lahat yun tungkol sa church. Alam niya ang doctrine of salvation. Kilala ko, kaibigan ko. Pero iba. How did that happen? Because salvation is from a purified heart, touched by the Father. It is not brain-centered. Believing is not brain-centered. It is pure heart-centered, touched by the Father. Papatunayan ko pa yan mamaya. Ito ang sinabi, ito ang ibig sabihin, part 1 ng Romans 10:10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. This is for the Jew first. Bakit? Sapagkat ang mga Jew, mula ng kabataan nila, alam na nila na may Diyos, may banal na kasulatan, mayroong moralidad, lubog sila sa scriptures. Ma-attend sila every Saturday ng synagogue. So, kabisado nila ang scriptures. Pero hindi ligtas. Sipin mo, kabisado ang scriptures. Mas siguro, karamihan ng mga Jew, mas kabisado kaysa sa mga Baptist. Pero ang mga Baptist na
binigyan na ng true faith ng Panginoong Diyos, ligtas. Pero yung mga kabisado ang Bible, pero walang true faith, hindi ligtas. Okay? Tingnan yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya. John 8:23. John 8:23. Sundan niyo po para maintindihan at makita ninyo yung contrast. Ito ay mga Jew, kilala nila, naniniwala sila na may darating na Mesiyas. Okay? Pero bakit hindi lahat sila ay ligtas? Ito ang sabi ng Panginoon, to distinguish between the Jew who believe and the Jew who does not believe. John 8:23-24. And he said unto them, ye, talking to the Jews, and to the high position Jews, ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. See? Sabi ng Panginoon. Matitake mo ba yon? Kung ikaw ay Bible reader, faithful sa synagogue, sinusunod mo yung 10 Commandments, ha? Bigla kang sasabihan ng isang tao, ye are from beneath, I am from above. Ye are not of this, you are of this world. I am not of this world. Iba tayo. Mas mataas ako sa inyo. Ang pinanggalingan ko, taas. Kayo galing dito. Siyempre, pagka shocking, di ba? Ang galing-galing mo sa Bible, biglang sasabihan ka ng ganun. Sinashock ng Panginoon. Intention talaga ng Panginoon, i-shock sila. Minsan sa soul winning, kailangan mo i-shock yung tao. Minsan hindi laging ganon. Ito pa sinabi ng Panginoon, verse 24. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. Hindi kayo saved. At kung magpapatuloy kayo diyan sa paniniwala ninyo kay Moises, at paniniwala ninyo sa kung papaano kayo pinalaki, sarado, kandado, tinapon ng susi, pag ipagpapatuloy niyo yan, ye shall die in your sins. Alam mo na kung saan pupunta kayo. At sinabi pa niya, for if ye believe not that I am He, yung Kristo na pinangako ni Moises, ni Isaias, hindi kayo naniniwala na ako na yon, ye shall die in your sins. So, nakabase sa persona ng Panginoong Jesucristo ang iyong kaligtasan. So, yun ang kailangan na intindihan natin. Believe and you're saved. Believe who? Believe what? That Jesus is the Christ, the Son of the living God. Pero dahil distorted ang ating isip, mahirap minsan na maintindihan yan. Ganun ba kasimple yun? Isipin nyo, sa isang Hudyo, kung gaano kahirap yon. Pinalaki siya na ang Panginoong Diyos ay nasa taas at siya ay hindi tao. Biglang makakaharap niya ay isang tao na nagsasabing, galing ako sa taas. Isipin nyo gaano ka hirap sa brain power mo yon at sa puso mo. Pinalaki ka, no? Na ang Diyos ay glorious. Pag nung nagsalita siya sa bundok, kung saan tinanggap ni Moises ang mga utos, halos mamatay na sila. Diba? Kung kapampangan niya, sabi, are ko, mete ko. Wag na, sabi ni kay Moises. Wag na po sanang ang Diyos ang magsalita sa amin. Ikaw na lamang. Mamamatay kami. Abay, kumikidlat, kumukulog. Ang lakas ng usok. Ha?
Tapos yung boses, ang lakas-lakas. So, pagka ganyan, more of that, patay. Ayaw namin. So, biglang tao, ang kita niya, Middle East yan. So, mainit, pawis. Di ba? Panginoon, pinapawisan. Wala kayo? Tao siya eh. Pag di kayo naniwalang ang Panginoon, pinapawisan, hindi tao yon. Sino rito hindi pinapawisan ngayon? Di ba? Mainit, di ba? O, panay paypay, o. Yung iba, may mga personal fan pa. Yan na ngayon ang uso. O. Wala eh. Pero nabawasan na sana, no? We will have more solutions coming by the grace of God. Biglang magsasabi sa iyo, I am from above, ye are of this world, I am not of this world. So, mind-boggling, puzzling, and unbelievable, incredible, na pinalaki ka, tapos ganun ang makakaharap mo. Tapos sasabihin niya, ako ang Panginoon. What? Ikaw ang Panginoon? Blasphemy! Before Abraham was, I am. Blasphemy! No? Moses spoke of me and I am here now. Blasphemy! So, yun ang context nung sinabi niyang, if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kaya mahirap maniwala. Yung isang Hudyo, very difficult. Di ba? Pinalaki ka na hindi ganyan ng Diyos, biglang may kaharap ka, sabihin, ako yung Panginoon. Kaya they take up always, they have stones. And they want to kill Jesus Christ, stoned to death for blasphemy. Cannot take it. But there are people who suddenly believe. Siguro tawag nila doon, tatangan yan. Sumusunod sila dyan. Tao lang yan, sabihin nila, Panginoon. Sasabihin nila, Mesiyas. Ganyan ba Mesiyas? Naglalakad. Di ba ang Mesiyas dapat lumulutang? Di ba ang Mesiyas dapat dinadala ng anghel? Nagugutom. Ganyan ba Mesiyas? Ganyan ba sinabi ni Isaiah? No? Hindi ako makapaniwala niyan. Kayo na lang dyan. Sige, sundin niyo yung leader niyo. Kaya sabi ng Panginoon kay Peter, who do you say that I am? So, Jew. Si Peter ay isang Jew. At binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Jesucristo na magkaroon ng confession in the mouth. Kung ano yung nasa heart ni Peter. At anong sabi ni Peter? Matthew 16:16. Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. How hard was it for a Jew like Peter to violate lahat ng kinalakihan niya? Kinalakihan mo na ang Kristo ay hindi ganyan dadating. At ang Diyos, no, ay hindi pwedeng matawag ang isang tao na the Son of the living God. Biglang sasabihin niya mula sa kanyang puso, anong masasabi mo sa akin? Thou art the Christ, the Son of the living God. So, the Lord Jesus Christ, who has a deeper understanding, knowing that Peter is a Jew, knowing that Peter is a fisherman. Walang computer si Peter para mag-research. Wala siyang psychoanalytic talent para mag-analyze. No? Ano ba to?
Kristo ba to o tao lang? Teka muna, ha? Magre-research ako. Teka muna. Isa-survey ko yung mga tao. Tapos, who do men say that I am? And who do you say that I am? Ayon sa report, ayon sa aking survey, Panginoon, Master, Rabbi, ayon sa aking survey, mas nakakalamang ang nagsasabi na ikaw ay tao lang. Yan. Hindi ganun ang sagot ni Peter eh. Di ba? Ang sagot ni Peter, sa 16, ikaw ang Kristo. Ikaw yung iniintay namin. Ikaw yung iniintay ng Israel. Na pag sinabing Kristo, Mesias, anointed, King of Israel, the one who is promised to come. Yun. Ikaw na yun. Ikaw na yung pag-asa ng bansang Israel. Ikaw ang Savior. And you are the Son of the living God. So it took a lot to say that out of his mouth. Hindi yan basta-basta confession lang. Kung alam niyo yung background ni Peter. Kaya anong sabi ng Panginoon? Merong deeper understanding ang Panginoon. Nilaliman niya yung sinabi ni Peter. Sabi niya, flesh and blood. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Simon, son of Jonah. Blessed art thou. Why? Flesh and blood hath not revealed it unto thee. Ibig sabihin, hindi yan galing sa survey. Hindi yan galing sa psychoanalysis. Hindi yan galing sa AI. Hindi yan galing sa sarili mong pag-iisip base sa sarili mong research na galing sa iyong laman at dugo. Hindi yan ordinaryong confession of faith. Saan galing yan? My Father which is in heaven. So, kita nyo na? Ang tunay na kaligtasan, kung saan nanggagaling? Hindi galing sa flesh and blood. Hindi galing sa sarili mong dunong. Kung ligtas ka ngayon, you are blessed because flesh and blood did not reveal salvation to you, but my Father which is in heaven. That's a blessing. It's a blessing to be saved. Kaya merong mga mangingisda, labandera, nagtutulak ng kariton, at meron ding mayayaman pero kakaunti. Kung mayaman ka dito ngayon, kakaunti kayo, kaya blessing din. Di ba, mayaman? Wala sumagot. Wala bang mayaman dito? Blessing. Sabi, not many mighty, not many noble, not many rich. It is harder for a camel. It is harder, no? For a rich man to enter than for a camel to enter the needle, the eye of a needle. Mas mahirap pa na maligtas ang mayaman kaysa sa pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Kung ano man ang ibig sabihin nun, maraming meaning yon. Pero mahirap. Sino ngayon maliligtas? With God, nothing is impossible. Kaya, mabuti na lang. That with God, nothing is impossible. Kaya ligtas ka ngayon. Kahit imposible sana. Oh. Blessing na maligtas. Na-analyze mo yon, natanggap mo lahat yon. No? Nag-umpisa yan sa germ, nag-umpisa sa maliit na pananampalataya. Yan ay tinanim ng Ama sa iyo. At doon pa lamang may kaligtasan ng kasama. Hindi naghintay ang Diyos na kailangan expert ka sa Bible bago kita iligtas.
Kailangan alam mo yung doctrine of substitutionary atonement, doctrine of the Trinity, doctrine of grace, yung tulip. Kailangan alam mo yan. Pag hindi ka maliligtas. Isipin mo yun. Kung mag-iintay ang Diyos na pumasa ka sa examen, no? Bago ka ililigtas, so, salamat sa Panginoon. It is by grace and it is free. So yung believe, kaya meron kanyan na true faith, it originated from the Father, which is in heaven. Not from your flesh and blood. Not from your good decision making. Okay? So, bakit itong mga tao na ito ay nag-aaway? At sasabihin nila, kailangan maintindihan mo yung gospel. And then you will make a choice. And kung maliligtas ka o hindi, it is your choice. It is from your free will. Yung isa naman nagsabi, no, hindi na kailangan maintindihan mo. Just believe. Yun namang isa nagsasabi, no, don't just believe. Confess. And pray. Delikado yung mga just believe na yan. Gaaway sila eh. Diba? Bakit sila nag-aaway? Kasi man-centered. Base sa intindi mo, base sa bibig mo, base sa puso mo na corrupt, base sa doktrina mo na kailangan straight, man-centered. But salvation is from the Father. Not from your mind, not from flesh and blood. It starts with the Father touching your heart. Now your heart is corrupt. Your heart is in darkness. Your heart will deceive you. But because God is God, He can overcome. He can go direct to the heart and work on it to produce true faith. The faith that saves. Ang tawag natin doon, saving faith. Which is impossible for man to produce. Saving faith, impossible na manggaling sa puso na corrupt and sinful. Pero ba't ka nagkaroon nun? The Father touched you. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. Flesh and blood hath not revealed unto you, but my Father which is in heaven. So, sa Jew lang ba yan? Sa Gentiles din. Basahin natin yung buong teksto. No? Romans 10:9 to 13. Romans 10:9 to 13 says, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God that raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek or the Gentile, like us. So yung applicable sa Jews, applicable din sa atin. Hindi sa Jews lang. For there's no difference. No? For the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. So yung whosoever doon does not talk about all human beings. It talks about not only for the Jews, but for the Greek. Whosoever. Okay? So there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich. Rich in salvation. Unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, bakit tayo naliligtas? Tumawag ka sa Panginoon eh. Bakit ka tumawag sa Panginoon? Kasi sumampalataya ka na si Kristo ay tagapagligtas
para ang kasalanan mo ay matakpan. At bakit mo naman naisip na may kasalanan ka na dapat takpan? At bakit kailangan mong takpan ang iyong kasalanan? Kasi may impyerno na merong Diyos na banal na siyang lalaglag sa iyo sa impyerno kung mananatili ka na hanggang kamatayan ay nasa kasalanan mo. Paano mo naman naisip yan? Flesh and blood does not reveal this unto you, but my Father which is in heaven. Yun yung pinakaugat. Yun yung pinakaumpisa. Kaya ka nahatid dun sa sunod-sunod na biyaya ng Diyos na nanggaling lahat sa puso mo na makasalanan, binago ng Panginoon ang puso mo dahil hinipo niya. Hinipo niya ang weak flesh mo na hindi makakaintindi, and therefore now, you are saved. In spite of the difficulty, He bypassed whatever is in your darkened heart. And that is the beginning of the doctrine of Christ. So mga kapatid, what is it now? Ang tama na paniwalaan natin, mag-appreciate tayo sa Ama. Mag-appreciate tayo sa Diyos na kaya tayo ligtas dahil sa Kanya. Hindi dahil sa katalinuhan mo. Hindi dahil sa magaling yung pastor. Hindi dahil magaling ang doktrina ng church. Hindi. Dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo.